Mula nang maaksidente si Isabel at malumpo ay naging madilim na ang buhay niya. Daig pa niya ang nawalan ng paningin. Lahat ng bagay na tignan niya ay wala nang saysay sa kanya. Pati ang negosyo niya ay napabayaan na niya. Ang dahilan ay ang pagbabago ng pagtingin sa kanya ng asawa niyang si Arturo. Natuklasan niya na may ibinahay itong ibang babae. Iyon ang dahilan kaya siya naglasing at nabangga ang sasakyan niya sa poste. Naipit ang mga paa niya, dahilan kaya siya nalumpo. Nasa gitna ng pag-iyak si Isabel nang biglang may bumagsak na bagay sa harapan niya mula sa kung saan. Mula sa inuupo ang wheelchair, pilit niyang inabot ang sa tingin niya ay isang kwintas. Sa pagpupumilit niya ay natumba siya, pero hindi pa rin siya sumuko hanggang sa tuluyang mapasa kamay niya ang kakaibang kwintas na yon, ang kwintas ng pinunong aswang. Nakita siya ng kasambahay nilang si Manang Glo. Agad siyang tinulungan na makabalik sa wheelchair. Inutusan niya ito na ilagay ang kwintas sa altar. Sinunod naman ni Manang Glo ang utos ng amo. Nang mailagay na ang kwintas sa altar ay tumalikod na si Manang Glo kaya't hindi na niya nakita ang tila kusang pagbagsak ng kwintas mula sa altar. Hating gabi, nananaginip si Isabel. Sa panaginip niya ay pinagtatawanan siya ng asawa niya at kabit nito habang nakalugmok siya sa putikan. Bumangon siya at galit na inatake niya ang dalawa. Doon na siya napabalikwas ng bangon. Hingal na hingal siya. Nagulat pa siya nang makapasa leeg ang kwintas. Napatingin siya rito. Sa pagkakatanda niya ay ipinalagay niya ito kay Manang Glo sa altar. Nagtataka siya kung bakit napunta sa leeg niya. Nang sumunod na gabi ay nagising na lang si Isabel nang maramdaman ang tila malamig na kamay na nakahawak sa mga paa niya. Kinilabutan siya dahil wala naman siyang nakikita. At gano'n na lang ang kulat niya nang ang hindi niya nakikitang pwersa ay bigla siyang hilahin. Napatili siya, nakaladkad siya sa iba't ibang sulok ng malaking silid hanggang sa ibitin siya nito patiwarik. Hawak ang isang paa niya habang ang isang paa ay nakalungay-ngay sa ere. Nangihilakbot siya, hindi niya nakayanan ang nangyari kaya't nahimatay siya habang nakabitin pa rin. Ilang minuto rin siyang nanatili sa ganoong posisyon. Ang malamig na gabi ay pinaiinit ni Arturo sa kandungan ni Donna, ang kanyang kirida, nang biglang may tumadyak sa pinto ng silid na ikinagiba nito. Nanlaki ang mga mata ni Donna at Arturo. Napatayo sila at napaatras sa takot nang lapitan sila ng nilalang. Unang inatake si Arturo sa harap mismo ng babae ay tinanggalan ito ng buhay. Napasiksik sa isang sulok si Donna habang halos malatid ang litig ng lalamunan sa kakasigaw. Ang kakilakilabot na nangyari kay Arturo ang siya ring nangyari sa kanya. Kinabukasan, humahangos na nilapitan ni Manang Glo si Isabel para ipakita ang nilalaman ng dyaryo, ang malagim na sinapit ng asawa niya at ng kirida nito. Tila walang pakialam na hindi man lang iyon sinulyapan ni Isabel. Nagtaka si Manang Glo, batid niyang iyon ang gustong mangyari ni Isabel dahil sa panluloko ng dalawa. Ang misteryosong pagkamatay na magkalaguyo ay nasundan pa ng mga serye ng pagkamatay ng iba sa katulad din na paraan. Kaya naman ang kanilang lugar ay nabalot ng hindi maipaliwanag na krimen. Hanggang isang gabi, naalimpungatan si Manang Glo nang makarinig ng mga yabag mula sa labas ng kanyang silid. Bumangon siya at lumabas ng silid. Napakunot ang noo niya nang makita ang isang babaeng nakatalikod palabas ng bahay. Naguluhan siya, bagamat kilalang kilala niya ang bulto ng amo niyang si Isabel, ay batid din niyang hindi na ito nakakalakad, kaya paano mangyayari yon? Sinundan niya ang babae at nasaksihan mismo ng mga mata niya kung paano nito atakehin ang isang biktima gamit ang mga paa. Natutup niya ang sariling bibig, hilakbot na hilakbot siya sa mga pangyayari. Napatakbo siya pabalik sa bahay at sa harap ng altar ay nagrosaryo. Ngunit natigilan siya nang mapansing wala na roon ang kakaibang kwintas na ipinalagay sa kanya roon ng amo niya. Kinabukasan, nang silipin ni Manang Glo ang amo niya, ay payapa na itong natutulog sa kama. Isang magandang pagkakataon para gawin niya ang plano. Nagantanda muna siya at humiling sa Diyos ng gabay sa kanyang gagawin. Maingat niyang nilapitan si Isabel at dahan-dahang sanang aalisin sa leeg nito ang kwintas. Ngunit biglang nagmulat ng mga mata ang babae at sinakal siya, saka inihagi sa dingding. Galit itong tumayo at humakbang ulit palapit sa kanya habang nagkakandaubo pa siya dahil sa ginawa nitong pagsakal sa kanya. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa magkabilang braso at muling ibinalibag. Hindi nawala ng pag-asa si Manang Glo.
Sa kabila ng pamimilipit sa sakit ay patuloy siyang bumigkas ng mga panalangin. Kahit pa hindi na halos siya makapagsalita, muli siyang nilapitan ni Isabel. Sinabihan ni Manang Glo ang kanyang amo na paglabanan ang masamang espiritong lumulukop sa kanya dahil sa kwintas. Hanapin niya ang pagpapatawad at pagmamahal sa puso upang hindi siya magamit ng dyablo sa kabuktutan nito. Tinawanan lang yun ni Isabel. Ang halakak nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan na may hatid na kilabot. Nang muli niyang sakalin ang matanda, ay sinubukan nitong pigtasin ang kwintas sa leeg niya, pero hindi nito makaya. Nakaisip ng ibang paraan ang matanda. Dinukot niya ang rosaryo sa bulsa at siyang isinabit sa leeg ng kanyang amo. Natikilan si Isabel. Natatarantang pilit inaalis sa leeg niya ang kwintas na rosaryo, subalit hindi niya iyon matanggal hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang mawalan ng malay ang amo, ay saka nagmamadaling inalis ni Manang Glo ang kakatuwang kwintas sa leeg nito. Agad dinala ni Manang Glo ang kwintas sa simbahan, pero wala roon ang pari. Nasa seminar. Naisipan niyang dalhin na lang yun sa kaibigan niyang albularyo, at doon ay nalaman niyang ang kwintas ay pag-aari ng isang malakas na aswang, isang pinuno. Ang kwintas na iyon ay hinulma sa kapangyarihang itim, kaya't balot iyon ang kapangyarihan ng dyablo. Anang albularyo, hindi na yun dapat mapasakamay ng isang pangkaraniwang tao, lalo na ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Iniwan na ni Manang Glo ang kwintas sa pag-iingat ng albularyo. Wala namang matandaan si Isabel sa mga nangyari. Nang ikwento sa kanya ni Manang Glo ang lahat, ay kinilabutan din siya. Nayakap niya ang matanda sa pagliligtas nito sa kanya. Unti-unti ay bumalik ang sigla ni Isabel, kahit pa bumalik na rin siya sa wheelchair. Hihintayin niya ang himala ng Diyos na muli siyang makalakad sa mabuting paraan. Pilit na rin niyang kakalimutan ang pait na dulot ng kanyang pag-ibig at magsisimulang mamuhay ng payapa at tahimik.